At sa pagpapatuloy ng ating recap, si Zam ay naglakbay sakay ng kanyang karwahe patungo sa kinaroroonan ni Monica, habang nananatili pa rin sa kanyang isipan ang mahiwagang mga salita ng banal na kapatid tungkol sa pagpapanatili ng liwanag. Ang kanyang matinding pagpapahalaga sa bata ay nagdulot ng pagkalito kay Zam kung bakit niya pinahahalagahan ng ganoon si Monica, ngunit ang mas mahalaga at sa mga oras na ito ay dapat ay nahulog na siya sa maingat na inihandang bitag, kung saan si Zambo na lang ang kailangang dumating upang anihin ang gantimpala. Gayunpaman nang pumasok siya sa silid kung saan naruroon si Monica at isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanya, lahat ng kanyang tauhan ay nakahandusay sa sahig ngunit hindi patay kundi mahimbing lamang na natutulog. Sa loob ng pandayan ng Bost ay nakinig si Light habang si Lil ay humingi ng paumanhin dahil nadamay ito sa kanyang mga suliranin. Gayunpaman ay pinapaalala ng pangunahing tauhan sa kanya na hindi lang anak ng panday ang target ng Black Swan na pati na rin ang liwanag mismo, dahil dito ay napagpasyahan ni Iil na putulin ang lahat ng ugnayan niya sa grupo ng Sinister Merchant, kahit pa mga hulugan ito ng pagkawala ng kita sa ilang panahon. Wala nang mas mahalaga pa sa kaligtasan ng kanyang pamilya at habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, bumaba ng hagdan si Monica at tinanong ang kanyang ama kung titigil na ito sa paggawa ng mga sandata. Sumagot si Iil na hindi subalit kailangan niyang makahanap ng mas mapagkakatiwalaang mamimili. Pagkatapos ng lahat sa mga bagay na maaaring likhain sa isang pandayan ay pinakamahalaga ang mga sandata at kagamitan, nasaktan si Monica sa sagot ng kanyang ama na lalo na't hindi na siya gumagamit ng mga armas, saglit siyang nag-alinlangan bago napilitang sumang-ayon. Dagdag pa ni Iil na kung nais niyang mapanatili ang kanyang negosyo ay kailangan niyang gumawa ng mahahalagang kagamitan. Matagal na niyang pinapatakbo ang pandayan na ito sa loob ng 25 taon, at ipinagmamalaki niya ang kumpiyansang naidulot ng kanyang karanasan. Sa galit ay tinanong ni Monica ang kanyang ama kung hindi ba siya nababahala na ang bunga ng kanyang ipinagmamalaking kasanayan ay ginagamit sa kasamaan, ngunit dahil sa epekto ng pampatulog na pulbos at unti-unti siyang nanghina at halos mawalan ng malay, agad namang lumapit ang asawa ni Lil na nag-aalaga sa paggaling ni Monica at iminungkahing ipagpaliban ang usapan dahil kailangan ng dalaga ang sapat na pahinga. Dahil dito ay inanyayahan ni Lil si Light na magpalipas ng gabi sa pandayan dahil masyado ng gabi upang maghanap pa ng ibang matutuluyan, mapagkumbabaling ipinagpilitan ng kanyang asawa ang alok, inihanda ang damit at paliguan para kay Light at kay Isa. Sa labis na pagod at nang tanungin si Isa kung ano ang kanyang opinyon ang tanging nais lang niya ay makapagpahinga agad, dahil dito ay taos-pusong nagpasalamat si Light sa kanilang mabuting pagtanggap at tinanggap ang alok, habang sila ay inaakay patungo sa silid na hindi napigilan ni Light na mapansin kung gaano kahalaga ang pandayan na ito para sa lahat. Ngumiti ang babae at ipinaliwanag na hinahangaan ng lahat si Lil at pinapangarap nilang makapagtrabaho roon ng panghabang buhay. Sa labis na pag-usisa ay tinanong ni Light kung gumagawa rin siya ng mga sandata ngunit umiling ito at nilinaw na hindi siya isang manggagawa, sa halip siya ang namamahala sa pagluluto, paglalaba at pag-aalaga ng bata sa madaling salita na isa siyang may bahay. Dahil dito kapag nagtatalo ang kanyang asawa at si Monica na mas pinipili niyang huwag makialam, dahil ang mga usaping ito ay may kinalaman sa mismong diwa ng pagiging isang panday na isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan, kaya pakiramdam niya wala siyang gaanong impluwensya sa dalawa. Ngunit hindi sumang-ayon si Light dahil madalas magsalita si Monica ng magaganda tungkol sa kanyang madrasta, kaya hinimok niya itong magkaroon ng mas mataas na kumpiyansa sa sarili at kinalaunan sa halip na matulog, naupo si Monica sa kanyang bahay at nakatitig sa isang punyal na hawak niya. Nilapitan siya ni Light at tinanong kung mas maayos na ang kanyang pakiramdam. Sumagot siya ng oo na tuluyan nang nawala ang epekto ng pampatulog na pulbos, naging mausisa si Monica tungkol sa kalagayan ni Isa kaya't tinanong niya kung paano ito, pinalakas ni Light ang loob niya at sinabing mahimbing itong nagpapahinga. Lumalabas na habang iniligtas niya si Monica na naghintay lamang si Isa sa labas hanggang sa sila ay makabalik, kasunod nito ay napansin ni Light ang hawak ni Monica at tinanong kung ano iyon, ipinaliwanag ng dalaga na iyon ang unang punyal na ginawa niya noong bata pa siya. Bagamat bihira magbigay ng papuri ang kanyang ama nang makita nitong nagawa niya ang sandatang iyon, sinabi nitong may likas siyang kakayahan sa paggawa ng mga armas at sa sandaling iyon ay nadama ni Monica ang kasiyahan, nang makuha niya ang kasanayang Super Forge at nakumbinsi siyang ang kapalaran niya ay maging isang panday. Gayunpaman habang tinignan niya ang punyal ngayon ay napansin niyang medyo tabangi ito,
Tinanong ni Light kung labis niyang nirerespeto ang kanyang ama at agad itong kinumpirma ni Monica, siya ang nagturo sa kanya ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa pagpapanday. Nasaksihan niya ang buong paglalakbay ng pandayan na kung paano ito lumago at patuloy na nakahikayat ng mas maraming mga alagad. Sa puntong iyon ay tinanong ni Light kung posible kaya na magkasundo muli ang kanyang kaibigan at ang kanyang ama. Sumagot si Monica na para sa kanya ang pagtatrabaho sa pandayan ay nagbigay sa kanya ng maraming papuri, mabubuting kaibigan, at magandang kita na mga bagay na nagustuhan niya. Ngunit matapos ang insidente sa kanyang lola ay napagtanto niyang may mas malalim pang kahulugan ito at sa mga panahong iyon, nakagawa na siya ng maraming espada na kumalat sa buong mundo kaya't nagsimula siyang matakot na gumawa pa ng iba, dahil dito ay nagdesisyon siyang hindi na manatili sa pandayan kasama ang kanyang ama. Sinamantala ni Monica ang pagkakataon upang tanungin si Light kung nakakuha na ba siya ng buhay ng iba. Saglit siyang nag-alinlangan bago sumagot ngunit sa huli ay inamin niya na oo, nagawa na niya ito, ipinaliwanag niya na ang kanyang mga kalaban ay mga undead na dati silang mga tao. Sa simula ay hindi siya sigurado kung kakayanin niyang gawin ito ngunit napagpasyahan niyang kung kinakailangan para maprotektahan si isa, handa siyang gawin ang anuman at sa narinig ay hindi na sigurado si Monica kung ang mga espada ay mabuti o masama. Kaya tinanong niya si Light kung ginagamit ba niya ang kanyang sandata para sa kabutihan, sumagot ito na sa tingin niya ay oo ngunit binigyang diin niyang maaaring magkaiba ang kanilang pananaw sa kung ano ang mabuti at masama. Halimbawa ay tinanong niya si Monica kung mabuti ba para sa kanya na bilang isang adventurer na kailangan niyang patayin ang kanyang mga kaaway. Matapang na pinag-isipan ito ni Monica at hindi siya sigurado sa sagot, gayunpaman ay inamin niyang gusto niya kapag may isang tao na lumalaban upang maabot ang kanyang mga pangarap. Ilang oras ang lumipas ay dahan-dahan na iminulat ni Doug ang kanyang mga mata at natagpuan ang sarili sa parehong lugar kung saan ikinulong si Monica. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang kanyang amo na naguguluhan. Tinanong ni Doug kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ni Zamdo na si Doug ay naroon na bago pa siya dumating. Dahil dito ay nag-isip si Zam kung tatanggapin na lang ba ni Doug ang kahihiyan na ito nang walang paglaban. Ngunit mayroon na siyang nakahandang plano at sa pagkakataong ito ay isinumpa niyang dudurugin niya mismo si Light gamit ang sarili niyang mga kamay. Ipinagbigay alam ni Zambo sa kanyang mga tauhan na aalis sila sa pagsikat ng araw kinabukasan. Samantala nagmamadaling tinawag ni isa si Light para mag-almusal at habang papunta sa kusina, tinanong niya kung nasaan si Lil at ang mga alagad nito at ipinaliwanag ng asawa ng panday na abala na sila sa kanilang trabaho. Napahanga si Light sa kanilang sipag sa pagsisimula ng maaga sa araw. Nang maupo na siya sa mesa at pinigilan siya ni isa at sinabing tanging si Monica lang ang maaaring umupo roon, kinumpirma naman ng madrasta ni Monica na talagang nakalaan ang upuan na iyon para sa dalaga. Dahil dito ay hiniling niya kay Light na dalhin ang almusal ni Monica sa kanyang silid mamaya, dahil maaaring nahihiya itong sumabay sa ibang mga bisita sa kusina. Makalipas ang ilang sandali ay hindi nakita ni Light si Monica sa kanyang kwarto ngunit natagpuan niya itong nasa hardin ng pandayan. Inabot niya ang pagkain at nagulat na hindi ito nasa sarili niyang workshop at ipinaliwanag ni Monica na dahil nag-alala ang lahat para sa kanya kahapon, nais niyang makabawi sa kanila sa kahit anong paraan. Habang nasa hardin ay tinanong ni Light kung may itinatanim ba ang mga manggagawa ng pandayan. Sinabi ni Monica na mayroon ngunit maliit lamang ang ani ngayong taon, bilang tugon ay ginamit ni Light ang kanyang kakayahan upang pabilisin ang paglaki ng mga prutas. Sa pagkamangha ni Monica sa kanyang kakayahan ay hindi niya napigil ang magtanong kung paano niya nagawang patulugin ang mga tauhan ng Black Swan, dahil ibang uri ng kasanayan ang kinakailangan para rito at ipinahayag naman ni Light na bilang isang fruit master, nagagawa niyang kumain ng anumang prutas ng kasanayan na nais niya. Hindi makapaniwala si Monica kaya't hinawakan niya ito sa kwelyo at tinanong kung paano iyon posible, dahil alam niyang nakamamatay ang pagkain ng mga prutas ng kasanayan ngunit bago pa sila makapagpatuloy, isang nakakahinalang ingay ang nakakuha ng kanilang atensyon. Sa loob ng workshop ay pinangungunahan ni Zambo ang kanyang mga tauhan habang ginagamitan ng dahas ang mga panday upang mapanatili sila sa ilalim ng kanilang kontrol, samantala ay inimbitahan ni Zambo si Light na lumabas upang mag-usap. Sa labas ay may panunuya niyang sinabi kay Light na tiyak na napakabuti ng pagtrato nito sa kanyang mga tauhan noong nakaraang gabi, bilang tugon ay sinabi ni Light na dahil hindi pa natututo ang kanyang mga kalaban, patutulugan niya ulit ang mga ito. Gayunpaman nang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan at isuot ang kanyang enlightening armor,
Madaling niyanig ni Zambo ang epekto ng pampatulog at nang gumamit si Light ng kanyang diwata, napansin ni Isa na ang lalaki ay may kakayahang lightning summoning na nagpapahintulot sa kanya na balutin ang sarili ng kidlat o kaya'y ipalabas ito bilang sandata. Itinaas ni Zambo ang kanyang kamay at pinasabog ang pader ng pandayan na nagdulot ng mas malaking banta, dahil dito ay itinago ni Light ang kanyang diwata at sinabihan si Monica na tumakas kasama si Isa, samantala nagreklamo si Zambo tungkol sa pintuang sinira ni Light sa kanilang hideout na sinasabing mahal ang pagpapagawa nito. Ngunit hindi na nakipagtawanan si Light at sa halip ay kinastigo ito sa pangahas nitong pagkidnap kay Monica, bilang tila pagtatanggol sa sarili at ipinaliwanag ni Zambo na kailangan lang niya ang panday upang makagawa ng kinakailangang mga espada, at handa siyang gawin ang kahit ano upang makuha ang mga ito. Pagkatapos ng lahat ang mga matataas na kalidad ng espada ay hindi basta-basta matatagpuan sa murang halaga, ibinagsak ni Zambo ang sarili niyang espada sa lupa at tinapakan ito sabay sabing kayang gumawa ni Monica ng mas mahuhusay na sandata gamit ang kanyang kakayahan, hindi tulad ng basura niyang sandata na ginawa ng ama nito. Labis na nainsulto si Monica at iginigihit niyang ang bawat sandata na ginagawa sa kanilang pandayan ay nilikha ng may buong pagsisikap. Nang magsawa na si Light sa pag-uusap ay mahigpit niyang iniutos kay Zambo na alisin ang paa nito sa espada. Bilang tugon ay nag-alok si Zambo ng kasunduan na mangako siyang hindi na maninira pa ng anumang bahagi ng workshop kung parehong susuko sina Light at Monica. Gayunpaman ay may sarili ng plano si Light at ipinangako niyang pababagsakin ang kanyang kalaban at personal na ihahatid si Zambo sa opisina ng seguridad. Mula roon ay malinaw na wala ng ibang daan kundi ang dahas kaya't hindi na nagsayang ng oras si Light at agad na inatake ang kalaban gamit ang kanyang sirang espada. Iniwasan ni Zambo ang unang atake kaya't agad namang dinampot ni Light ang sandata na naiwan niya sa lupa upang umatake muli gamit ang Sword God style at Blade Rush, subalit nagawa ni Zambo na mapanatili ang distansya gamit ang kanyang lightning armor. Sunod nito ay inihagis ni Light ang tatlong metal na sibat na may dalang kuryente patungo kay Zambo. Napigilan ng huli ang unang ngunit tinamaan siya ng direkta ng dalawa na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Bumagsak sa kanyang mga tuhod ang Fruit Master na habang malamig na sinabi ng kanyang kalaban na kung talagang nais ni Zambo na talunin siya, ang pinakamadaling paraan ay paralisahin siya agad. Ngunit hindi raw magiging kasing saya ng bawi ng palasyo ang ganoong paraan at patuloy na naghagis ng metal na bola si Zambo, kaya napilitan si Light na ipagtanggol ang sarili sa kabila ng matinding hirap na kahit na sa huli ay tinamaan pa rin siya ng huling bola. Habang inoobserbahan ang labanan ay tinanong ni Monica si Isa kung maaari niyang suriin ang metal na bola ni Zambo. Nang makumpirma ni Isa na yari ito sa bakal ay hindi pa rin sigurado si Monica kung gagana ang kanyang plano. Ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon at alam niyang kailangan niyang subukan, gamit ang kanyang kakayahang Super Forge ay mabilis siyang gumawa ng isa sa kanyang mga kawali at inutusan si Light na saluhin ang mga metal na bola gamit ito. Naiinis sa pangyayari ay muling umatake si Zambo ngunit sa halip na tamaan si Light at ang mga bola ay walang kahirap-hirap na nahuli sa loob ng kawali. Ipinagmamalaki ni Monica ang kanyang ginawa at ipinaliwanag na dinisenyo niya ang kawali upang mahigop ang bakal. Sa gulat ni Zambo ay inamin niyang mas lalo siyang humanga sa kakayahan ng Super Forge. Gayunpaman bago pa siya makakilos ay mabilis na nagpadala si Light ng kuryente sa mga nahuling bola, na nagresulta sa agarang pagkakuryente ni Zambo sa mismong sandaling iyon. Sinuri ni Isa ang sitwasyon at ipinaliwanag na hindi naging problema ang espada ni Light dahil gawa sa balat ang hawakan nito. Kaso dahil ang kawali ay mahusay na tagapagdala ng kuryente at napilitan si Light na bitawan ito, sa kabila nito ay tiniyak niya na natutunan na niyang ipagtanggol ang sarili laban sa direksyon ng mga bola. Sa kanyang pag-oobserba ay napansin ni Monica na ang espada ni Light ay malubhang nasira na may malalalim na bitek at malapit ng mabasag. Dahil dito ay naunawaan niyang kailangan niyang makagawa ng isang mas matibay at mas matatag na espada para sa kanya, ngunit may isang suliranin at ang paggawa ng isang sandata na maaaring makapanakit ay labag sa kanyang panata, isang panatang bunga ng kanyang trauma. Sa kabila nito ay hindi maitatanggi ni Monica na nasa bingit ng panganib ang buhay ng kanyang kaibigan, kitang-kita niya kung paano nahihirapan si Light sa pagpigil kay Zambo habang hinihintay ang pagdating ng mga tauhan ng seguridad, subalit dahil sa matinding sugat na natamo niya ay mabilis nang bumabagsak ang kanyang kakayahang lumaban kaya't lumalapit siya sa bingit ng kamatayan.
Sa puntong ito ay naalala ni Monica ang pag-uusap nila kagabi at habang lumalala ang labanan at patuloy na nagdudulot ng pagkasira sa paligid, napagpasyahan ni Monica na hindi na siya maaaring tumayo lamang at manood, tumakbo siya papunta kay Isa at sabay silang nagpunta sa kanyang workshop upang mahinto na ang labanang ito minsan at magpakailanman. Samantala sa kanlurang Yubo Plateau ay may isang karwahe ang naglalakbay patungo sa kanilang huling destinasyon at ito ang Blue Deer Station. Kasama sa mga sakay nito si Lena na bumaba pagdating nila roon at sakto ang kanyang pagdating sa Athena Fairy Festival. Isang lalaki ang nagtanong kung pumunta ba siya para sa pagdiriwang, ngunit sumagot siya na may hinahanap siyang tao at sa kabila ng mahabang paglalakbay na naghihintay sa kanya, matatag siyang nagpatuloy sa kanyang misyon na ang hanapin si Draa. Balik sa labanan ay muling umatake si Light gamit ang kanyang espada at sa kabila ng lumalalang pinsala nito, ngunit ang electric shield ni Zam ay napatunayang hindi matatagusan at bilang tugon sa walang humpay na pagsalakay ni Light gamit ang kanyang espada, nagpa siya ang bandido na ipatawag ang sarili niyang sandata sa pamamagitan ng pagmamanipula ng kanyang kidlat, isang bagay na hindi pa niya nagawa noon. Gayunpaman ay hindi kailanman nawala ang kumpiyansa ni Light at sa halip na naisip niyang dahil ang espada na gawa sa kidlat ay hindi maaaring maging isang solid na bagay, muli siyang umatake at kung totoo ang sinabi ni Zambo na ang kanyang sandata ay kasintibay ng bakal, kung gayon maaaring gayahin ng kidlat ang matinding tigas sa pamamagitan ng pagkompress nito. Sa kabila nito ay kumbinsido pa rin si Light na ang kanyang husay sa espada ang magbibigay sa kanya ng kalamangan, dahil sa paniniwalang ito ay buong puwersa siyang sumugod sa kanyang kalaban. Sa kamanghamanghang paraan ay nagawa ni Zambo na manipulahin ang kanyang espada upang tatagos sa sandata ng kanyang katunggali, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon at biglang lumaban pabalik at tamaan si Light. Sa kabila nito, kahit kailangang itulak niya ang kanyang Sword God ability sa sukdulan, ipinagpatuloy ni Light ang kanyang pag-atake upang manalo sa labanang ito. Subalit sa palitan nila ng mga suntok at saksak at isang malakas na sipa sa tiyan ang natanggap ni Light, ramdam niya ang tindi ng tama kaso sa kabila ng lumalalang sugat ay hindi siya sumuko at determinado siyang hindi muling matalo. Sa isang biglang pag-atake ay ginamit niya ang instant whirlwind technique na nagpatilapon kay Zambo sa pader, sa puntong ito ay napansin ni Light na may epekto sa kanyang kalaban ang presyon ng hangin. Ngunit sa kanyang pagkadismaya ay lumabas si Zambo mula sa wasak na pader na mukhang hindi gaanong naapektuhan. Parang wala lang sa kanya ang impact at sa halip ay ngumiti ang bandido at inamin na nakikipaglaban lang siya gamit ang espada upang gawing mas kawili-wili ang laban at upang makasabay kay Light, ngunit ang totoo ay labis siyang nagalit sa huling hagupit ng hangin. Sa mapanuksong tono ay tinuwanan siya ni Light at sinabing pati ang paraan ng pagsasalita niya ay nagbago. Sagot naman ni Zambo na tama siya dahil sa wala ng laro at wala ng gantimpala. Sa sandaling iyon ay iniutos ni Zambo sa kanyang jubotos na kumuha ng anyo ng isang mabangis na nilalang nayari sa kidlat, dahil umasa si Light sa kanyang matagumpay na estratehiya kanina, muling ginamit niya ang instant whirlwind. Subalit sa pagkakataong ito ay napunit ng halimaw ang hangin at diretsyong sinakmal ng matatalas nitong pangil ang kanyang espada. Doon niya napagtanto na nasa bingit na ng pagkabasag ang kanyang sandata at sa desperasyon, nagpumiglas si Light upang palayain ang sarili mula sa pagkakakapit ng nilalang. Subalit hindi niya napansin ang paparating na espada ni Zambo at sa isang iglap isang matinding suntok ng espada ang tumama sa kanya, nagdulot ng napakalakas na pagsabog sa mismong lugar ng tama at ang mapanirang atake na iyon ang tuluyang nagpabagsak kay Light.